Magpapatuloy tayo sa ating video vlog sa pag-charge nito ng ating battery. Yan, di ba makikita naman ninyo doon sa CCTV camera. Isasaksak ko na. Ayan o. Tingnan niyo yung kulay niya. Yan, magkukulay pula siya dyan. O yan. Di ba nagkulay pula na? Makikita naman natin doon sa CCTV camera kung anong oras natin siya, kung anong oras tayo nag-upisa sa pag-charge. Meron pa tayo ditong isang battery para magamit natin dito sa ating inverter. Sasagutin pa kasi natin yung katanungan ng isa nating viewer na meron daw siyang nabiling ganito. Napanood niya yung aking video. Ito po yun. Ito yung ginawan ko ng content. Itong battery na to, tapos ito magkapares lang, magkaiba lang yung kanyang capacity. Ito mas mataas ang capacity nito. Ito mababa lang ang capacity nito. Ang sabi ng ating isang subscriber, bumili daw siyang ganito na inverter. Yan o. Ito yung gagamitin nating pang testing. Ito yung gagamitin nating pang testing. Kasi yung aking cellphone, gamit lahat. Kapag ito lang gagamitin mo, gagana siya. Kasi itong USB na ito, itong USB, tapos itong Type-C na USB, dalawang klase kasi ito. Isang Type-C na USB, tapos yung ang tawag ito, yung sa mga malaking USB. Yung kakaalam, mag-comment pa sa baba kung anong tawag ito. Ito kasi USB kasi ito. Pag maliit pala, micro USB. Pag malaki, USB lang. Ito, maliit, kaya lang Type-C, USB siya. Sasaksak natin. Kahit hindi natin buhayin yung inverter, gagana ito kasi nakarikta ito sa battery. Yan, makikita naman niyo, nakasindi yung kulay blue. Yan o, nakarikta yan dito sa battery. Tatanggalin natin, mawawala yung o diba wala yun o. Ito kasi pag sinaksak mo to, automatic nagagana yung USB. Ito yan o. Kaya kahit hindi mo buhayin yung kanyang inverter, gagana to. Yan, pakikita ko sa inyo. Ito kasi yung ating charging cable, meron siyang pilot light. Kapag sumindi ito, ang ibig sabihin yan, mag-charge ng cellphone. Kita nyo, di ba, sumisindi, oh. Tanggalin natin, oh, namatay. Sindi. Sindi, oh. Pero pagdating dito, hindi ito gagana. Yan, kasi nakapatay yung inverter. Ito kasing outlet na to na dumaan pa to ng inverter. Ang ginagawa kasi ng inverter, yung 21 volts. 21 volts ito. Tapos gagawin niyang 220 volts. Ito kasi 220 volts. Kapag yan natin sinaksak sa 220 volts, hindi gagana yung charging natin, oh. Oh, 'di ba? Hindi gagana. Gagana lang 'yan kapag inon natin tong ating inverter. Huwag kukurap at tingnan. Oh, 'di ba? Gumana siya, oh. Oh, gumana siya. Pag pinatay niya, unti-unting mawawala.
Kasi mayroon tong capacitor na laman. Matagal bago mawala. Ayun o, nawala na. Yung nabili ho ninyo sir na ganito, dalawa lang ibig sabihin yan. Baka sira yung inverter niya o baka hindi mo binuhay ito. Yan o. Pagka minsan kasi yung mga ganitong unit, pagka minsan sira itong display pero gumagana naman yung output na 220 volts. Yan. Yan, pag in-on mo yan, sa kanyang gagana. Yan o. Kapag sira yung inverter, kahit i-on mo yan, hindi to gagana. Pakicheck na lang ho sir yung nabili mong ganito. Pakicheck mo kung buo yung inverter sa loob o baka hindi mo na switch on ito dito sa gilid. Tapos, mayroon pang katanungan yung ating viewer po natin na isa o subscriber. Tinatanong niya kung anong klaseng tester ang ginagamit ko. Ito lang yung tester na ginagamit ko, multi-tester, digital. Ilagay natin dito. Hindi naman ganitong importante, pero importante yung dito. Mabantayan natin yung ilaw. Yan, nakakulay pula pa. Matagal yan bago ma-charge. Ang kasagutan nito, kung ilang oras ang charging natin, magdidepende rin dito. Lalabas natin yung tester na ginagamit ko. Ito po sir ang ginagamit kong multi-tester. Yan, ang pangalan ay Aning. Gawang China. Ito, maganda rin to. Matagal ko nang ginagamit to. Ang tawag dito ay Smart Multimeter. Kaya tinawag tong Smart kasi automatic siya. Hindi mo na kailangan na lipat-lipat pa. Ang gagawin natin, titingnan natin to kung ilang oras bago mapuno. Bago mapuno itong battery. Yan, magpupus muna tayo at babalik na lang tayo kapag na-fully charge na itong battery para malaman natin yung kasagutan kung ilang oras bago mapuno ang ganitong battery. Ako rin, hindi ko rin alam kung ilang oras bago to na pupuno. Kasi pag pinag-charge ko, hindi ko naman siya inuorasan. Ngayon, gumamit ako ng CCTV camera para malaman natin kung ilang oras bago mapuno ito. Yan, magpupus muna tayo at babalik na lang tayo kapag fully charged na ito para malaman natin yung katanungan kung ilang oras bago mapuno ito. Pare-pares natin na hindi alam kung ilang oras bago mapuno ang battery na ito bago ma-fully charge. Yan, pause muna tayo. Babalik na lang tayo pag napuno na itong battery na ito. Kapag na-fully charge na ang battery na ito. Yan. Sa ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating pag-video vlog patungkol dito sa battery na pinag-charge natin kagabi. Di ba sabi ko kagabi, nagkabit ako ng CCTV camera para ma-record natin kung gaano katagal bago mapuno itong battery na ito. Yan. Sa ngayon, ipakikita ko yung resulta sa pag-charge dito sa battery na ito. I-compute po natin.
Makikita natin doon sa CCTV camera at makikita na rin nyo sa screen kung anong oras tayo nag-umpisa sa pag-charge dito. Yan, nakikita po ba ninyo diyan sa CCTV camera natin? Yan o, pinakikita ko sa inyo para accurate yung sinasabi natin. Kung ilang oras talaga na i-charge itong ating battery. Yan, makikita nyo sa CCTV camera. Yan, makikita nyo dyan sa CCTV camera kung anong oras tayo nag-umpisa. Di ba, 20 hours and 40 minutes and 21 seconds. Bakit naging 20 hours siya? Kasi yung ating CCTV camera ay naka-military time. Yan, ang ibig sabihin po niyan, alas 8 ng gabi tayo nag-umpisa na i-charge itong battery na ito. I-charge natin to magdamag. Dahil sa ayaw kong mapuyat sa pagbabantay dito kung ilang oras ito na i-charge, kaya nga ginamit ko yung aking CCTV camera para mabantayan ng CCTV camera kung ilang oras ito i-charge ang ganitong battery. Yan. Di ba nag-umpisa tayo nito sa gabi? Makikita nyo dyan sa screen na nag-umpisa tayo ng 20 hours and 48 minutes and 21 seconds. Yan po yung eksaktong oras nung chinarge natin tong battery na ito kagabi. Katapos kaninang umaga, habang nagkakape na may gatas, saka napuno yung itong battery. Yan, makikita niyo yun sa screen kung anong oras na puno itong battery na to nung pinag-charge natin. O makikita niyo sa CCTV yun sa screen doon sa ating CCTV camera ay alas 4 ng madaling araw at may 0.04 na minuto and 7 seconds. Para malaman natin kung ilang oras bago na puno itong battery na ito. Yung 20 gagamitin natin ng alas 8. Ang ibig sabihin ng 20 hours dito, yan po ay alas 8 ng gabi. Yan, doon naman po sa minuto, wala naman pinagbago niyan. Kaya ang gagawin natin, bali, ang 20 hours magiging 8 p.m. yan. Di ba? 8 p.m. to 12 p.m. magiging 4 hours p.m. Pagkatapos, 1 a.m. to 4 a.m. yan po ay 4 hours. Pagsamahin natin yung 4 hours p.m. at 4 hours a.m., ang magiging resulta po niyan ay 8 hours and 52 minutes and 28 seconds sa battery. Medyo may katagalan din sa pag-charge kasi itong battery na ito ay may kalakihan at yung ating charger ay maliit. Maliit lang kasi yung charger na kasama nito. Kaya matagal ma-charge yung ganitong battery kasi malaki naman ang kanyang capacity. Yan, nakikita niyo mayroon tayong clip na electric fan. Ito, sa susunod na lang natin mapapanood yung gagawin kong content. Yan, sa susunod na video, ito yung gagawin kong content. Titingnan natin kung gaano katagal itong battery na ito na aandar tong ventilador. Sa pagko-content ko, uurasan ko kung ilang oras tatakbo itong ventilador na ito, itong sinasabing clip. Ang tawag dito, clip electric fan. Titingnan natin kung gaano katagal ito, kung gaano katagal ang andar nito sa pamamagitan ng battery na to. Ayan. Abangan po niyo yan sa susunod natin na ating video vlog. Gagawan ko po siya ng
content. Yan, ang masasabi ko lang po sa inyong lahat ay pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta po ninyo sa ating John Tech na YouTube channel. Ang pinakahuli kong masasabi ay maraming salamat at bye-bye.